Okay, magandang umaga mga kababayan. Kuya Ron's TV Vlog at nag-update na naman po dito sa Manila Bay. So ito po yung view natin dito. Naririto tayo ngayon sa may footbridge at tanaw na tanaw natin itong area. So yung pinaka shoreline yung mga dolomite pebbles diyan nagsilbing parang breakwater, no. Halos kikita po natin yung alon kahapon. Halos parang tumatagos-tagos lang dyan, which is parang nakatulong din po dito sa area, no, na para hindi pumasok dito sa loob yung mga tubig at mga basura, no. Diyan lamang siya sa may shoreline. At yan naman po ay itong rock garden, kita po natin dyan yung mga tusok-tusok o mga marker na ginawa dyan. Ang ganda ng area, no? Instagrammable. Saka dito kahapon naglagay din sila ng marker, kaya lang parang siguro tinangay ng ng hangin, ang lakas ng alon nga po kahapon sa kahangin. Kahit hanggang ngayon pa rin po malakas pa rin yung hangin. Tapos kahapon dahil nga po sa lakas ng alon ay marami din pong basura diyan sa shoreline. Pero ngayon pong araw na to na agad naman din ng mga Manila Bay Warriors tulong-tulong sa paglilinis dito sa ating Manila Bay. At noon nga po talagang tambak ang basura dito kapag bagyo, no? Lakas ng alon. At ngayon po nakakatuwa dahil talagang ang laki po ng pagbabago. Talagang yung national at local government ay nagtutulong-tulong para mapalinis ang ating bayan. Alright, dito naman po sa ating drone shot view, no? At ito po yung area ng Dolomite Sand. At kitang-kita po natin dito, no, nakahugis na itong pinaka shoreline, which is ito po mga dolomite pebbles. So nagsilbi siyang barrier, or parang breakwater. Nakita po natin halos kahapon, no, yung pagsalpok ng mga alon dito sa mga dolomite pebbles. Yan, at matatag siya, no, parang stable siya, at which is kadagdag ganda rin po dito sa area yung pagkakahugis niya. Tapos yung tubig talaga, no, ikita po natin parang lusot-lusutan lamang dyan sa mga dolomite pebbles. Kaya yan po, no, nakatulong po talaga yung mga dolomite pebbles na nilagay siya dyan sa unahan upang ma-break niya yung water, especially pagka malakas po yung alon or may bagyo po sa ating lugar. By the way, ito po yung tinatawag na priority area, no? Ito po yung may sukat na 120 by 60. Tapos nagdagdag nga po ng 20 meters. Doon po yung sa may shoreline para yung mga dolomite pebbles po ay ma-slope niya po ng pababa para hindi po malalim kaagad. Once na ito po ay inopen for public para makapag-swimming po ang taong bayan. And after po ng priority area, no, Padre Paura na. Yan po yung area naman. Diyan yung mga gray sand as of now na nakalatag, So hindi pa po ito yung pinaka final na sukat, kasi madadagdagan pa to, mga 30 meters pa yung lawak nito mula doon sa sa seawall. Kaya malawak-lawak din po yung lalakaran pa natin dito. And sa ngayon nga po, no, tag-ulan na, saka yung bagyo nga ay halos sunod-sunod na po yan itong buwan ng June. Kaya kahit ganun pa man na nasasalpok niya yung mga gray sand at kumakalat dyan, pero yan po ay natutulungan niya pa rin po masiksik yung mga buhangin dyan sa area. Actually ay hindi rin naman nawawala o naanod kasi 30 meters pa naman yan, tapos meron pa diyang nakaharang dyan na mga geotube, kaya hindi po yan basta-basta maaanod once na inilagay na po lahat yung mga buhangin dyan, and later on ay masakop na or maikalat na rin yung mga dolomite sand.
And dito naman sa may binaon ng mga sheet pile, ano, ayan po, at halos na puno na rin po, natambakan na ng mga buhangin itong parihaba na paggawa nila dyan at pagpabaon ng mga sheet pile. So mamaya balikan po natin yan at puntahan lamang din po natin yung area kung saan pinuwesto naman yung mga HDPE pipe. Kasi na hindi natin nakuhanan noong nakarang araw yung paglalagay dyan. So puntahan natin kung ilan na rin yung mga ibaba dyan ng mga HDPE pipe pansamantala dyan sa area paglagpas lamang ng Aristocrat Restaurant. Ito na po mga kababayan yung mga HDPE pipe na nakapwesto po ngayon dito pansamantala. At yan na nga po, 17 yun na piraso po, no? Tapos yung isang piraso ay mayroong 4 na metro. So mga 158 meters pa yung kanilang pagduduktongin, yung, which is yung huling batch na ilalagay po nila doon sa Padre Paura. Okay, babalik po tayo dito sa area, no, ng mga may binaon ng mga sheet file. Ayan po, at yung pinakaloob ay nilalagyan na po or tinatambakan na ng mga buhangin. At ayan po, tulong-tulong po yung tatlong equipment po ngayon dyan para sa pagsasaayos ng kanilang mga ginagawa dyan. Meron din po tayong nakalap na information, ano, hindi lang po natin sure kung final na nga po ba yung ating nakalap na yan. Pero ang sabi niya nga po ay magsisilbi daw po itong rampa, no, para kapag dumarating yung mga barge ay may maayos silang magagamit o mapagtatransferan ng mga diniliber na buhangin dito po sa area. Since ito po ay panahon na ng tagbagyo sa ating lugar, kung kaya't gumawa sila ng mas matatag na platform dyan. Alright, ito po yung ating updates po ngayong araw, no? Dito po sa Manila Bay Rehabilitation. Kaya si Kuya Ron TV Vlog po ay patuloy na magbibigay updates po sa inyo. At maraming salamat po sa ating mga kababayan, mga kapwa po Pilipino na sabik ng makauwi sa ating bansa. Sa mga kababayan po natin na naninirahan sa ibang bansa at mga nagtatrabaho, kahit po yung mga kababayan din po natin dito na hindi po nakakapasyal dito sa Maynila, ay at least po ay hopefully matuwa po kayo at naibabahagi po namin yung aming munting nakayanan po para sa inyo sa pamumuno po ng ating Pangulong Duterte. Ito po na naibabahagi po natin ang mga progress na nangyayari po sa ating bansa, especially dito sa Manila Bay Project. Kaya maraming pong salamat sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos.